What is God's purpose for my life? Alam nyo, yung tanong na yan is probably one of the biggest and most personal question na pwede nating itanong. Napaka-importante kasi na hindi lang natin alam kung ano ang plano ng Diyos sa atin, kundi alam din natin ano nga ba ang purpose ng Diyos sa aking buhay. Kasi pag na-realize ng isang tao ang kanyang purpose, napakadelikado niya sa impyerno. Kung mapapansin ninyo, ang purpose, it is a big word. Maiksi lang siya, it's not a long word, pero napakahalagang alam natin ito. By definition, ano nga bang ibig sabihin ng purpose? Sabi nila, purpose is the original intent of the Creator. Ibig sabihin, bago ka pa man nilikha ng Panginoon, ito yung original na intention niya sa ating buhay. So kung yan ang intention ng Panginoon, mapansin nyo, ang purpose ng Diyos sa atin nagsisimula sa isip ng Diyos, hindi sa pangarap ng tao. Ibig sabihin, bago ka pa ipinanganak, may blueprint na ang Panginoon sa iyong buhay. So, ibig sabihin, ang purpose natin is not born out of our invention, kundi out of His intention. Madalas akong tanungin, Pastor, bakit ba importanteng alam ng tao ang kanyang purpose? At ang lagi ko lang sinasagot, importanteng alam ng tao ang kanyang purpose para alam niya kung ano ang hindi niya purpose. Ang building kasi, hindi yan na itatayo by accident. Bawat kwarto, bawat hallway, bawat elevator, bawat bintana, intentional. Nagsimula sa isang drawing, nagsimula sa isang vision, na yung vision, it became a reality. Ganyan din ang Panginoon sa atin. Bago pa tayo ipinanganak, may layunin na po siya sa bawat isa. And God created us with a purpose for a purpose. Katulad ng chair, it was meant para upuan. Ang bundok pwede mong akyatin. Ganun din tayo. Binigyan tayo ng Lord ng passion, ng gifts, ng resources. At kung mapapansin ninyo, lahat ng gift mo, ng passion mo, resources mo, it should point you to the Creator. Huwag nating imi-misuse yun. Kasi for example, ang kutsilyo, pwede mong gamiting tornilyo, pero hindi siya nilikha para doon. Ang cellphone that was meant for us na gamitin for communication, pwede mong gamitin na paperweight o pampabigat lang para hindi lumipad yung papel. Pero hindi siya nilikha para doon. Katulad din ng buto, for example. Yang buto, it was meant para itanim mo, ilagay sa ilalim ng lupa, para tumubo, para magbunga. Pero pwede mong ilagay ang buto sa garapon. Tignan mo, titigan mo, hangaan mo, pero hindi siya tutubo kung ilalagay mo siya sa garapon. You can admire it, pero hindi siya intended para sa garapon. So kung mapapansin ninyo, ang misuse madalas nangyayari kapag hindi natin alam ang purpose ng Panginoon sa atin. So ang mga tao na misuse niya yung giftings, yung oras niya, yung pera niya, yung regalong ipinagkaloob ng Panginoon sa kanya, yung relationship na meron siya sa kanyang buhay at maging ang kanyang sariling buhay kasi hindi niya alam kung ano ang kanyang purpose. Ang sabi ng Bible, sa Proverbs chapter 19 verse 21, there are many plans in man's heart, but it is the Lord's purpose that will prevail. Alam nyo, yung verse na yan is a gold mine of wisdom. Kung mapapansin nyo, may dalawang importanteng salita, plans and purpose. Hindi kasi porket plinano ko, purpose ng Panginoon. Kung mapapansin nyo ang difference, ang plano madalas tayo nagsimula, tayo nag-isip. Pero ang purpose, Diyos ang nag-isip. Diyos ang may intensyon. Sa plano, temporary, pero ang purpose, eternal. Pero kailangan mong ma-realize na mas importante ang purpose kesa sa plano. Mas powerful ang purpose kesa sa plano at mas may impact ang purpose kesa sa plano. Hindi naman masamang mangarap, hindi masama na magkaroon tayo ng mga plano sa buhay. I advocate for you to plan. Pero minsan nababagabag tayo sa mga plano natin na hindi klaro sa atin ano nga ba ang purpose ng Panginoon. For example, nababagabag tayo, anong kurso ang kukunin ko? Anong karir ang aking tatakbuhin? But the bigger question should be, ano nga ba ang purpose ng Panginoon sa aking buhay? Yun nga lang minsan, yung purpose ba tinitignan natin siya na final destination? Gusto kong gawin ang purpose ng Diyos sa aking buhay. Na minsan, napaparalyze tayo with this what I call analysis paralysis kasi teka, gusto kong gawin ang pinapagawa ng Lord, gusto kong gawin ang purpose ng Panginoon sa aking buhay, pero ano nga ba ang aking purpose? Na minsan hindi na natin ito magawa, trying to figure out, ano nga ba? Pero what if ang purpose ng Panginoon is more than just a destination? Na ang purpose hindi instant, kundi progressive. That what if God is showing your purpose one piece at a time? Mapapansin nyo sa Bible, di ba? Bihirang-bihira ang Diyos magbigay ng buong picture all at once.
So what if ang purpose mo parang puzzle? That each piece of that puzzle, pag tinignan mo, confusing, pag tinignan mo parang meaningless, but when you connect it to each other, nakikita mo yung kabuuan ng picture, yung kabuuan. Because katulad ng Diyos, He sees the whole picture and we don't. Ang nakikita lang natin yung bawat season, yung bawat accomplishment, yung bawat failure. So nakikita natin ang purpose ng Panginoon sa atin progressively as we walk with Him. Although sa isip ng Diyos, kompleto na siya. Sa isip ng Diyos, tapos na siya. Pero sa atin, we just see the present. So ibig sabihin, bawat season, pwedeng may role sa buhay natin. Yung season ng pagbagsak, yung season ng pagkalugi, yung season ng tagumpay, lahat yun ay may role sa ating buhay. And God is bringing you one piece at a time, one season at a time, dun sa purpose ng Panginoon sa ating buhay. Siguro masyado lang tayong obsessed na ano nga ba ang entire plan ng Panginoon sa aking buhay, instead of asking, Lord, what is the next step para magawa ko ang pinapagawa mo? And alam nyo, unfortunately, marami pong mga bagay na pumapatay sa mga purpose ng Panginoon sa ating buhay. I call it the purpose killer. And let me show you 3 things na maaaring maging rason kung bakit hindi natin malakaran ang purpose ng Panginoon sa ating buhay. Number 1, priority could be a purpose killer. Bakit po? Kasi napakahalaga ng sequence ng priority natin sa ating buhay. The order and the sequence of your priority matters. Kung paano ang sequence ng pagbubotones sa isang polo ay importante. Pag nagkamali ka sa unang botones, ay mahirap na siyang i-correct. Ganon din po sa ating buhay. Napakahalaga ng tamang sequence. Napakahalaga ng tamang order. Ulitin ko, hindi masamang mangarap, pero dapat ang purpose natin ang nag-shape ng ating priority. Minsan kasi, we are so caught up with our business, we're so caught up with our dreams and ambition na nakalimutan natin ano nga ba ang purpose ng ating buhay. The first must be the beginning. Ano nga ba ang pinakaunang dapat i-prioritize muna natin para malakaran natin ang pinapagawa ng Panginoon? At kapag mali ang priority, talagang hindi natin malalakaran ang purpose ng Panginoon sa ating buhay. Napansin nyo, lahat ng journey nagsisimula sa unang hakbang. Ang kanta nagsisimula sa unang note. Ang preaching nagsisimula sa unang salita. Love story nagsisimula sa unang conversation, sa unang chat. Ang diploma nagsisimula sa unang klase natin sa school. Ang miracle nagsisimula sa unang prayer. So lahat ng bagay may simula. So every action and every decision has a reaction. Kapag wala tayong context at tinignan natin yung isang bagay isolated, in-isolate natin ang isang decision, madi-discourage ka talaga. Pero yung small progress na yan, with the right sequence, it can make a huge impact in your life. Minsan lang, kapag walang instant result, madi-discourage ka talaga. But I want to encourage you, prioritize the right thing in your life. Start fixing your priority. Tignan nyo ang creation ng Panginoon. Di ba ang creation, nilikha muna ni Lord lahat ng kailangan ng tao. Tsaka niya nilikha ang tao. Kumbaga, pagdating ng tao sa mundo, may oxygen na. What if ang Diyos hindi marunong mag-prioritize? Inuna niya muna yung tao bago oxygen. O di ba? E di namatay tayo. Hindi nakapag-populate ang tao. Sabi nga ng Bible sa Matthew chapter 6 verse 33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient na ang araw na ito para sa kanyang sariling trouble. Ibig sabihin, kung sinasabi ng Panginoon that seek first the kingdom of God, ibig sabihin lang nun, hindi lahat ng bagay pare-pareho ang value. So you should know what to prioritize, how to prioritize, para magampanan natin, para malakaran natin ang pinapagawa ng Panginoon. Alam niyo po, if you are a Christian, napakadali na nga ng prioritization. Bakit madali sa Christian? Kasi yung una sa listahan, klaro na non-negotiable na. Sabi ni Lord, unahin natin ang Creator. So ibig sabihin, if you want to walk in God's purpose, dapat hindi priority ang maging hadlang para malakaran natin iyon. Start fixing your priority. Kasi yung mga decision mo, maliit man yan sa iyong pananaw, yung decision mong magbigay, decision mong umattend, decision mong mag-pray, decision mong magbasa ng Bible, connected lahat yan sa purpose mo. Pangalawang purpose killer, number 1, priority, number 2, potential. Bakit ang potential posibleng maging hadlang sa ating purpose? For example, si Abraham, tinatawag ho siyang father of many nations. Pero alam natin na si Abraham, although tinawag na father of many nations, yan yung purpose ng Panginoon sa kanya, unfortunately, he did not have the ability to have a child.
Wala siyang potensyal pero meron siyang purpose. Bakit? Kasi ang purpose ng Panginoon sa ating buhay is usually bigger than what we can do. Na yung purpose ng Panginoon sa iyong buhay is so big that it cannot be fulfilled without God. Kailangan mo talaga ang Panginoon kahit feeling mo kaya mo. Sabi nga ng Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, di ba? Trust the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge the Lord and He will make your paths straight. Ibig sabihin, although may potential tayo at bigay ng Lord ang ating mga potential, hindi po yan magiging kompleto kung walang guidance ng Diyos. Kahit meron tayong giftings or ability or capability, hindi natin tinatanong lang, what can I do? Siguro magandang tanungin din, what should I do? Kasi yung what can you do speaks about your potential, but what you should do speaks about your purpose. So posibleng ginagawa ko yung kaya kong gawin, pero ang tanong, tama nga ba at ito ba talaga ang pinapagawa ng Panginoon? And unfortunately, what you can do or your potential could hinder you to walk in the calling of God in your life. Sabi ng Philippians chapter 4 verse 13, Pastor, di ba? I can do all things through Christ who strengthens me. Di ba? Ang sabi ng mundo, seize the moment, seize the opportunity. Totoo, seize the moment, seize the opportunity. And you can do all things through Him who strengthens you. Pero di ba binigyan tayo ng ability ng Diyos that we can do it through Christ? Kasi nais ng Panginoon na gawin natin yung pinapagawa ng Diyos sa ating buhay. Yes, because you can, na-reach mo nga ang potential mo, pero posibleng na-miss mo ang iyong purpose. Pangatlong purpose killer, pain. Number 1, priority. Number 2, potential. Pain could be a purpose killer. Now, we have to understand one thing. The bigger your purpose, the harder our life gets. Mas mahirap ang buhay, madalas mas malaki ang purpose na pinapagawa ng Lord sa iyo. The greater the anointing, the greater the problem. And napansin niyo ho ba that there is a relationship between your pain and your purpose. Pag tayo po ay lumalakad sa purpose natin, masasaktan tayo, pero lahat din naman ng sakit natin ay may purpose ang Panginoon. God will never waste your pain. In fact, most of the time, our purpose is hidden on our pain. At hanggat pinangahawakan mo yung sakit na yan, that painful experience will remain faithful unless you see the purpose of God behind it. There is a purpose for your pain. There is a purpose for that loss. There is a purpose for that brokenness. May purpose ang Panginoon sa lahat ng sakit na ating pinagdadaanan. So, posibleng yung priority, yung potential, at yung pain ay gamitin ng kaaway para tayo ay hindi makalakad sa pinapagawa ng Panginoon sa ating buhay. Katulad ni Joseph, di ba? He was hated. They tried to kill him. He was sold to slavery, accused, framed up of rape, dinitain, kinulong, kinalimutan. But what if all of these experiences are actually pieces na ginagamit ng Panginoon para dalhin siya sa purpose ng kanyang buhay? And that's exactly what happened to him, di ba? Na ang Diyos minsan hindi lang tayo tinuturuan na maging resilient kapag may mga pagsubok, but tinuturo ng Panginoon sa atin na tignan ang lahat ng experiences na ito hanggang ma-discover natin ang purpose ng Panginoon sa ating buhay. What if namimiss mo ang purpose ng Panginoon sa iyong buhay kasi iniiwasan mo ang sakit, ang responsibility, iniiwasan mo ang growth at ang training? Ulitin ko, si Joseph binenta, si Joseph binitray, si Joseph sinaktan. Pero now, ano sabi ng scripture? Sa Genesis chapter 50, siya na ang vice president ng Egypt. He hold the power to destroy or save his brothers. At ang kanyang mga kapatid takot sa kanya. Pero siya mismo ang nagsabi, alam kong tinangka niyong patayin ako. Pero ang sabi ni Joseph, but God intended it all. Yung pain, yung betrayal, yung slavery, all of this, ginamit ng Panginoon. He brought me in this position that I could save the lives of so many people. So makikita ninyo that God's purpose doesn't cancel human evil, but His purpose can redeem it, shape it into a story far greater than you can imagine. So magtiwala ka sa Panginoon. Katulad ni Joseph, he lost everything, pero hindi nawala ang Panginoon sa kanyang buhay. Your purpose could be in the pieces and seasons of your life. Trust God. He will never leave you. He will never forsake you.